Hello guys! Welcome back sa channel natin. At ngayon ay isang special na araw kasi ngayon ay mag-review tayo ng tatlong pelikula. Ito ay ang Guerrero Trilogy. Okay? So sit back, like nyo po yung video, subscribe to the channel, hit that bell icon for more of your movie reviews dito sa ating channel, Harriet, yung God Gamer nyo. Okay, so unahin muna natin ang Guerrero. This is the first installment. Release siya 2017. Yun. So, it took me like ilang taon na? 8 taon mula nang inilabas ang pelikula na to para i-review kasi una sa lahat naghintay ako ng online copy or a source na pwede ko siya mapanood at nagkataon naka-upload yung online copy sa YouTube at yung Guerrero 3 kaka-premiere lang kanina sa YouTube alas 3 ngayong araw. So parang minaraton ko 1, 2, 3. Kaya magsisimula tayo sa Guerrero 1. So makikilala natin si Ramon Guerrero sa si Miguel Guerrero. At nagsimula ang story na to na si Ramon, isa siyang boksingero at natikman niya ang kanyang unang panalo via knockout. Ang kanyang ni-knockout ay ang boksingerong si Batas. Okay? So, boksingero itong si Ramon. Then, we switch view to the next perspective na si Miguel. Siya ay pilyo sa eskwelahan. Siya ay makulit. So, meron dito pang eksena na nagkaaway si Miguel sa eskwelahan dahil sa gagamba. So, itong si Ramon saka si Miguel, super close nila. Nagtutulong-tulong sila sa kanilang mga adikain sa isa't isa. Si Ramon ay sa kanyang training, si Miguel sa kanyang pag-aaral. So, isang konsepto na pinapakita dito sa Guerrero ay yung parang science project ni Miguel ukol sa planeta. At meron ditong correlation sa isa pang karakter na makikilala natin sa pelikula na to. Okay. So, inaway ni Miguel si Baldo kasi hinipan ni Baldo yung gagamba na yung nag-aaway-away na gagamba sa stick. Hinipan niya yon dahil natatalo siya. Sinapak ni Miguel. Napatawag sila sa eskwelahan ata. Pero, ang nangyari kasi noon, pumunta si Miguel sa training, sa gym ni Ramon na naka-shades. Yung shades, nakuha niya dun sa bulag. Okay? Para itago yung black eye. Nakita ni Ramon yung black eye ni Miguel. Pumunta sila sa guidance. At mabutihan. O nakipag-ayos sa magulang ni Baldo. Yung nangyari na to, di nagpansinan yung magkuya. Pero, nagkaayos sila. At para may lesson dito, yung pagkonsinte ay hindi genuine love. Nakita ko yung subtitle Okay, so meron ditong running gag na si Miguel ay walang brief, nakikihiram lang ng brief sa kanyang kuya, kaya binili na siya ng brief. Tapos yung science project, yung sa planeta, gumawa silang diorama. Okay? Yung timeline na to, planeta pa yung Pluto So yun. Yung nanay na Miguel sa si Ramon, isang mananahi, si Aling Naida. Tapos meron sila customer si Abby. So, flashing back sa simula ng pelikula, maliban sa pagboboxing, nagtatrabaho rin bilang waiter itong si Ramon. Si Abby, yung naka-shades na may gitara, pas natalisod, napunit ata yung sima ng kanyang pantalon. Ayun. At pinatahi niya dun sa nanay ni Ramon sa kanyang Miguel. So, dito sa meetup na to, parang siniship. Okay? Kwelang siniship ni Miguel itong kanyang kuya na si Ramon kay Abby. Tinatanong kung may boyfriend, may asawa. Which Abby says no. Ayun. And niyaya ni Miguel itong si Abby na manood ng boxing. Okay? So, dun sa boxing, natalo si Ramon. Ay, syempre, parang disappointed kasi sa harap ng babae, di ba? Natalo si Ramon. Pero, nagtiyaga pa rin si Abby. Okay? Nakita niya na genuine
feelings ni Ramon, and then she decides to stick through it. Ayun. Hinatid ni Ramon si Abby pa uwi, iniwan niya si Miguel dun sa karinderya. Okay? So naghintay si Miguel. Nag-usap sila. Okay? So, pero dito parang eksena na dahil may eksena kasi simula si Miguel sa si Ramon naglalakad. Mas gusto nila kunin yung long cut kaysa sa shortcut kasi mas mahabang kwento, di ba? Pag mahaba yung daan. Yun din yung ginawa ni Ramon kay Abby. At dahil sa mahabang daan sila tumapak o pumunta, sinarado na ng karinderya, naghihintay pa rin si Miguel. Yun. So, yun, parang nagkaka-develop pa na si Abby sa si Ramon. Nagkaroon ng inimbita ni Abby si Ramon sa gig sa Sanctum. So, si Ramon, ngiting wagi naman. At dito, nagkakaroon na ng tampuhan itong si Miguel kay Ramon na parang napapalayo siya sa kanyang kuya kasi may inaatubiling iba na tao na kumuha ng atensyon, si Abby. Yan. So, may mga instance, so, dadalan ni Miguel si Ramon na soft drink, pero doon na si Abby, may cucumber juice. So, parang nagkakaroon, tingin sa perspective ni Miguel, kasi bata pa na may favoritism na nangyayari. So, may mga assignment dito, gagawa si Miguel ng tula. Ayun. Then, nagbabanatan si na Ramon at Abby, nababatrip si Miguel, nalalaman na, nakikita na dito yung selosan inggit, which will be re-explored on the third film. Pero, yun, nag-iinggit na si Miguel kay Abby. So, gumawa si Miguel ng tula tungkol sa kanyang kuya. Kasi unti-unti nagbabago yung kanyang kuya. Yung dating ka-close niya, may nakahanap ng babae, nagiging mas close pa. So, habang nagtutula si Miguel, may mga montage dito na ng mga laban ni Ramon. Okay? So, yung mga laban ni Ramon, nananalo siya, kasama niya si Abby, pero hindi na nanonood si Miguel. So, ang pansin ko dito, pag nanonood si Miguel, natatalo si Ramon. Pero pag hindi nanonood si Miguel, nananalo si Ramon. And I think, isa yun sa factor dun sa third film. So, we'll get to that. Ayun. So, ayun. Sa isang instance, hinatid parang free time ni Ramon. Wala si Abby. May gig ata, pero inindi din ni Ramon na samahan yung kanyang kapatid. Biglang umulan. Dito nagkatampuhan na si Miguel kay Ramon dun sa feelings ni Ramon kay Abby. Okay? Kumbaga, kasi pag sa rotation kasi ng sun, ang araw si Ramon. Tapos si Neptune si Miguel. At si Abby yung malayo, siya si Pluto. Ang nangyayari kasi in one period of time, lalapit yung Pluto at magsi-circumvent or siya yung mag-intersect sa orbit ni Neptune to the point na siya yung mas malapit na kay araw. So parang yung Pluto na si Abby nag-circumvent sa buhay nila Ramon sa ni Miguel, siya na yung lumalapit kay Ramon at napapalayo na si Miguel. At napayak siya. Okay? Gusto niya maging close ulit sa kuya niya. Then, nagkaroon dito ng sa gym. So, may mga character dito sa gym, si Coach, si Balot, saka si Majin Buu. So, minor characters sila dito, nagiging major player sila on the second movie. Kaya di ko masyadong nakilala, pero in the spirit of hindsight or in the spirit of introducing them, si Balot, yung janitor, si Majin Buu, aspiring boxer pero medyo overweight, saka si Coach, okay? Napansin ko dito is medyo may brotherhood, may pagsasama yung tatlo, yung apat. So, that's good on them. Ayun. So, bumalik si Batas kasama ang kanyang trainer. Inaman niya for a rematch itong si Ramon, which Ramon accepted. So, habang naglalaban si Ramon sa si Batas, nag-reside si Miguel ng kanyang tula dahil nagkatampuhan pa rin sila At habang nag-reside ang tula si
Miguel, and closer to si Ramon eh, yung parang bumabawi sa dulo eh. Like, yung pinaka-tema ng pelikula na to is yung lalaban ka hanggang dulo. Actually, yun yung sa trilogy. And hindi pa naman to yung dulo. This is just the first movie. So, sa laban na to ni kay Batas, parang bumabawi si Ramon, pero na-knock out si Ramon habang nag-standing ovation yung klase ni Miguel sa kanyang tula. Na-hospitalize si Ramon at siya ay na-comatose for 5 years. And then we got a time skip. So yung time skip will be an arc that will be explored during the second movie. Ayun. Nung nagising si Ramon, for some reason, hindi siya pinigilan ng ospital na lumabas. So, nalaman niya iba na yung may-ari ng bahay nila. Nilakad niya yung buong syudad. I think that's it. Tapos, nadatnan niya si Abby. Nalaman niya si Abby may anak na. Ang pangalan ng asawa niya, si Mike. Napaaway pa nga. Wala na rin yung Jim. Doon natin nalaman, may time skip. Patay na rin yung nanay ni Ramon. Mas may mga ano dito, plug-in. So, may product placement dito ng Pasugo, may Doktrina, may Radyo Agila. Ginagawa dito, lumalapit si Ramon Guerrero para hanapin yung kanyang kapatid na si Miguel. So, di natin alam ano nangyari kay Miguel dito. Okay? So, si Balot, after the 5-year time skip, umunod yung buhay, umaman, nag-Amerika pala. Yun. And then, nirevive niya yung Jim, si Majin Buu, yung mataba. Debuts in his boxing match, nanalo siya. And then, yung nalalaman niya yung ano eh, yung nung nakikita niya kasi si Majin Buu na bumabagsak, parang nagka-flash yung buhay ni Ramon, nakakoma siya. And then we see some glimpse, unti-unti sila nababawasan kasi sa simula habang koma si Ramon, ang dami nila. Andun yung buong Jim family. Andun si Abby. Andun si Miguel. Tapos, habang tumatagal, namatay yung nanay. Nagkawatak yung Jim. Si Abby. Naganap ng ibang lalaki. Tapos, may mga makikilala pa tayo. Yun. I guess, unti-unti nababawasan. Tapos, yung lead ni Ramon, papunta sa kanyang kapatid, ay sa probinsya, tinakbo niya yung highway for some reason. Malalaman natin yun sa third movie pa. And then, the movie ends. Oo, bitin yung Guerrero 1. But, I think, para sa akin yung sa out of the three, I think this one is the best one. Kasi, it did a good job on establishing some characters. Okay? It did establish some conflicts. Yung kapatid niya. Diba? Yung di nila pagkakasundo. And actually for me yung parang dynamic nung Miguel sa ni Ramon, very good. Okay. So ano mangyayari? Magkikita ba si Miguel sa si Ramon? Ano nangyari kay Miguel? So yung pagkikita nila matagal pa. So we're going to a filler arc, which is Guerrero 2. And that will be the next yun yung i-review natin next. Ano nangyari kay Miguel sa ospital? Ayun. So Guerrero 2 na tayo. Para sa akin, Guerrero 2 yung list na gusto ko sa trilogy. Okay? So it's like yung ranking is Guerrero 1, Guerrero 3, and then Guerrero 2. So, Guerrero 2 is set 2 years during Ramon's coma. Okay. 5 years na coma si Ramon. Sabi sa Guerrero 3, 7 years. Mula nung huli niyang laban. So, may 2 years na naghanap si Ramon sa kapatid niya. And then, Guerrero 2 is like yung 2 years during Ramon's coma. So, we got a new character here, si Liza. Malaki yung papel niya dito and sa 3. And parang disappointment.
At isa pang malaking papel dito is yung matanda. Okay. Si Mang Ruben. Meron ditong teacher, di ko maalala yung pangalan, pero medyo filler kasi, yung parang pag tinanggal mo siya sa kwento, walang makakapekto. Medyo mataas yung standards niya. Okay? Like, meron siyang pinagawang graded recitation regarding film, nagbigay ng samot-saring pelikula yung klase ni Miguel Guerrero. Wala. Napapangitan siya kasi mataas yung standards niya. So yeah, he's a public school teacher. Hindi siya film critic. So ewan ko. Pero ako engineer ako, tapos nag-review ako ng mga pelikula eh. So yun. And we get to meet Mike. So siya yung asawa ni Abby sa Guerrero 1. Yung pangasawa ni Abby sa Guerrero 1. Yung mga setup dito, inalok ni Mike si Abby ng gig abroad. So yun. That's how it ended. Kinash in niya yung money in the bank niya kay Abby. Ayun. Okay. So, what else na marirecap natin sa Guerrero 2? So, si Elisa ayaw maging nurse. Gusto niya maging fine arts. And daming product placement dito. May pasugo. Ayan. Tapos, logo ng iglesia. Ayan. Tapos, basically, yung whole movie ng Guerrero 2 is yung pakikipagkaibigan ni Miguel sa buong ospital. Sa mga nurse, kay Liza, sino ba? Sa security guard, kay Mang Cesar, yun. Ito yung kanyang coping mechanism na habang nakakoma itong si Ramon. So buong pelikula kasi dito, coma si Ramon. Since stay na sa ospital, taga-bantay, nakikilala niya isa-isa yung mga staff, nakikipagkaibigan siya, nakikipaglaro. Ayun, nakikipag-close. Maliban sa isang lalaki, yung matanda, si Mang Ruben. Parte yung Ruben, may asawa siya na malubha yung kalagayan. Gumagaling naman, nag-recover. To the point na pwede siya ilabas. As nakita nung asawa ni Ruben, si Miguel, yung mga antics niya, napangiti siya. Then, nakita natin yung asawa. Yung teacher na na mataas yung standards. As makipagtuluyan na kay Evelyn. So, that's out of the way. Yun. Noong nakita ni Ruben na napangiti ni Miguel, yung kanyang asawa, lumambot yung puso niya. Unti-unti nagiging ka-close niya si Miguel. Nilibre pa nga niya niyang pagkain eh. Tapos, ginaslight pa niya si Lisa na makisama sa kanila. Notorious yung si Ruben na masungit. Kahit yung mga staff ng ospital, kahit yung security guard, iniiwasan siya. Na sobrang kasungitan niya. So, na-manage ni Miguel na palambutin ng puso nung Ruben kasi napapasaya niya yung asawa niya. So, may background dito, yung buhay na matanda, na meron silang anak, ang pangalan Joaquin. At yung Joaquin napasama sa isang masamang barkada na kalaunan sila yung pumatay sa anak niya. At mula nun, na-depress yung kanyang asawa, uminom ng pills. I think, trinay ng asawa ni Ruben na i-unalive yung sarili niya. Ayun, depression talks. At yung paano i-handle ng God, yung faith, yung religion. Tapos, nagkakaroon dito, yun. And then, what I like about this is, yung depression na tinutukoy nila, maramdaman ni Miguel, sort of, after this. Kasi, sunod-sunod na yung mga naging kaibigan ni Miguel, like Mang Cesar, namatay si Mang Cesar, okay? Si Lisa, nag-resign, okay? Nag-resign siya, para maging fine art student. So, wala na yung paboritong nurse ni Miguel. And then, meron siya nakipagkaibigan yung basketball player, di makatayo. So, umuwi na-discharge na rin yun. Wala na yung kaedad niya na kasama niya sa ospital.
And then, yun. Yung nakita mong, yung nakita mong flashback sa episode 1, yung unti-unti na siya nawawala, nagkakatuluyan na dito sa Guerrero 2. Nawawala yung mga kaibigan ni Miguel sa ospital. And then, struck you in the heart, namatay si Aling Naida. Tapos, inadapt si Miguel sa Boys Town. Doon muna siya pansamantalang tumira. And then, inampun siya kalaunan ni Ruben para alagaan. At siya na yung magbabayad sa pang-ospital kay Ramon. So, masasabi ko, yung problema ko kasi, length ng Guerrero 1 versus Guerrero 2, mas mahaba yung Guerrero 2. Pero medyo may mga eksena doon na pwede mong alisin, lalo na sa teacher. Okay? Na parang paikliin ng konti yung storya kasi filler talaga eh. Filler. Ibig sabihin ng filler, panglagay lang naman. Look, ano ba, sa Dragon Ball, ano yung mga filler episodes doon? Before the Red Ribbon, yung date ni Goku sa ni Chi-Chi sa Dragon Ball, that's filler. Yung ginagawa ko ngayon para ma-extend yung review, that's also filler. At ito yung feel ko na it was unnecessary para sa akin. Kumbaga, pwede nila i-trim down part ng Guerrero 3, ilagay nila sa Guerrero 2, okay? And then alternate it between Miguel in the hospital and Miguel's current state. I think that would make a better storytelling para sa akin. Rather than go throughout yung ginawa ni Miguel sa ospital. Yung mga magkaibigan, mas unti-unti nawawala. Kasi it's already established na si Miguel na lang yung naiwan as may misteryosong nagadap sa kanya. So, in medias res, ito yung nangyari. Parang gusto natin malaman sino yung nagadap sa kanya, which is obviously naman si Ruben. I think mas klaro ito pag kinoncentrate kay Ruben at yung dynamic ni Ruben sa ni Miguel. Yung kwento ng Dos, and then alternate some parts of Guerrero 3 para pakita natin. Kasi sa Guerrero 3, meron din parang doon unnecessary parts eh. Like may mga nagkalimutan na karakter. Like first half, then second half. Yung parang first half ni Miguel, perspective, lagay natin sa Dos para ma-expound ng konti yung pagiging boxingero muli ni Ramon. Ayun. So, we go to the present day at si Ramon nagising. Bumalik tayo sa ending ng Guerrero 1. At ngayon, ang pagtatapos sa Guerrero 3. So finally, we are now at the clincher. The encloser. Laban hanggang dulo. Kasi this is what the payoff is supposed to be. Pagkikita muli ni Ramon sa ni Miguel. So, sa simula ng kwento, nasira yung bus ni Ramon papunta doon sa lead niya sa mga Ruben. Di ko sure paano niya nakuha yung lead, but I guess it all boils down dun sa notebook na naiwan ni Miguel sa kanya as nag-reverse engineer, nag-backtrack siguro tong si Ramon, pero nevertheless natutun niya yung kinalalagyan ni Miguel. So tinago ng asawa ni Ruben yung sinubukang i-unalive yung sarili niya na si Miguel ay nakatira doon. Pero pinapasok naman ni Ruben si Ramon at parang na-realize ni Ramon na hindi niya kaya mabigay ganitong buhay sa kanyang kapatid. So, much better na pagandahin muna yung sarili niyang pamumuhay bago niya bawiin si Miguel. Kaya nangyari din naabutan ni Ramon si Miguel. So, nalaman niya nag-nursing na si Miguel sa isang kolehiyo. New Era University yun. Doon ako nag-aaral kaya alam ko. New Era. At saka yung logo niya doon sa University Hall eh. Kaya tago niyo pa, alam ko yung eskwelahan na yun. Alumni ako doon eh. Ayun. So, kung nagkita sila doon sa punto na yon at hindi naisip ni Ramon na mag-sacrifice, tapos na yung pelikula to eh. It's all done. So, the rest is just
Parang ano eh, it's just for the benefit to have a movie. Like that. Pero sure, sige. Sure. Let's go with the premise na wag muna magpakita si Ramon kay Miguel. So si Miguel nagna-nursing at meron bagong estudyante dito, si Elise. So si Elise, it's something wrong with her. She is shy. Okay? May barkada itong si Miguel sa eskwela. Si Nicolas, si Sally, saka si Kulala, si Clara. Si Sally sa si Nicolas, sila yung si Nicolas actually simping kay Sally. Si Kulala may gusto kay si Clara, si Clara may gusto kay Miguel. Pero si Miguel parang natitipuhan niya si Elise. Ayan. Then we go back sa viewing point ni Ramon. Okay? Yung viewpoint ni Ramon is with the gym. Nag-i-spanning siya. Napag-desisyonan niya, bumalik siya sa boxing. At para makaipon, maganda ng buhay, at mabawi si Miguel. Sa sparring niya kay Majin Buu na natalo niya, at sinabi ng coach, lumalakas daw si Ramon kaysa noon. So, Dragon Ball, Zenkai Boost. Ayun. Then we go back kay Miguel. Elise is a former theater artist, pero gusto ng tatay niya mag-nursing siya. Nag-quit siya sa teatro kasi meron siyang alopecia, which I thought hindi totoong sakit, pero ginugol ko, it's actually a disease. So it's hair loss, okay? At nakalbo siya dahil dito. Kaya during the isang demo, partner ni Elise si Clara, si Kulala, ayaw niya pahawak kasi sensitibo yung sensitibo yung buhok niya. Kasi it turns out nakawig siya all the time. Yun. Baka mahulog. Okay? Hindi natin alam naman na nakawig siya. Hindi naman clearly na na-establish nakawig siya sa pelikula to. Kasi parang dating konting buhok naman. Pero grabe pala yung symptoms niya sa alopecia. Ayun. So, ayun. Umuwi si Miguel sa kanyang foster parents. Gusto niya dalawin kuya niya. Nagpalusot yung pamilya niya, yung nanay tatay niya, si Ruben. Kasi masama daw yung pakiramdam ng nanay, ng asawa niya. Gusto kasi dumalaw ni Miguel sa kuya niya kasi Dean's Lister siya. At parang pinangako niya sa sarili niya pag nag-Dean's Lister siya, dadalawin niya si Ramon. Okay. 7 taon na mula nung lumipas yung huling laban ni Ramon. So lumalapit sila sa mga booker. It's a wrestling term eh, pero walang magandang term na pwede ko sabihin. So booker na lang. Na bigyan ng laban itong si Ramon. At nirecall na siya yung boxingero na nakomatose. So naging infamous yung Guerrero dahil yung apelyido niya sa kanyang knockout at para naging termino colloquially na baka mag-Guerrero. So parang ang suggestion, ibahin yung apelyido ni Ramon para di makilala. Pero ayun, pinag-isipan tumabuti ni Ramon. Then sa isang banda sa kalye nag-street painting si Lisa. So si Lisa nagbalik. Napansin nito ni Ramon na mukhaan ni Lisa si Ramon, nagkakilala, siya yung nurse. At minotivate ni Lisa itong si Ramon na wag gamitin yung wag tugunan yung suggestion. Gamitin niya yung apelidong Guerrero dahil yung Guerrero lumalaban hanggang dulo, isang mandirigma.
Ayun. Then bumalik tayo sa viewpoint ni Miguel. In-encourage siya bumalik sa teatro si Elise. Nag-medical mission sila. At nakikita na natin, nagkakaroon ng jealousy ito si Clara. Same sa jealousy ni Clara ni Miguel kay Abby nun. So si Abby di ba nawala? Kasi dahil dito nawala na rin yung Pluto. Hindi na planeta yung Pluto sa bandang dito. So actually sa Guerrero Dos, di na planeta yung Pluto eh. So yung Pluto di ba si Abby? So yun, kaya na-itsopera si Abby. Pero team Abby pa rin. So back to that, nagsiselos kasi binigyan niya ng bracelet parehas si Clara sa si Elise. At parang nahalataan ni Elise may gusto na si Miguel. Gusto niya si para may love triangle dito. So sa return match ni Ramon nanalo siya. And then si Elise nagtagumpay na bumalik sa sa teatro kasi nanalo siya. Nakakapasa siya sa audition. Ayun. Nakalan siya ng major role. Binigyan niya ng ticket yung barkada niya pero si Clara nagpupumilit na gawin yung project or may gagawin, busy daw. Dulot ng inggit. So, Clara confirmed. So, ang ginawa niya, pumunta siya dun sa ensayo or sa teatro, pero nagkalat siya ng chismis or kinalat niya na may affiliation si Clara. Tapos, I think isa sa mga audience, I think the name was Adrian, siya yung humugot sa wig ni Clara habang nagte-thank you sila. Alaman ng buong university na kalbo siya. So dahil doon, na-umabsent siya ng ilang araw sa eskwela, minotivate siya muli ni Miguel na bumalik. Tapos, yun, bumalik siya. Nag-sorry naman si Clara sa nangyari. Pero, hindi pa rin okay yun. Nag-chismis ka eh. Nasa New Era University ka, tapos kumakalat ka ng chismis. Yun. Tuloy-tuloy yung panalo ni Ramon. Nagpaayos sila yung gym. Gumawa pa sila ng sports shop. So, yung income, gumaganda na. Ayun. Habang yung adoptive family, papagamutin si yung nanay sa Japan. So, nung pumunta si Ramon sa bahay para pawiin si Miguel, nasa Japan na sila. Or di niya alam na sa Japan na. Alam lang niya nag-impake na palayo. Yun. So, gusto na kasama ni Ramon, nagsama sila ni Lisa. At dito na sila nagkakamabutihan, nagkakaroon ng feelings. So, tingin ko pilit eh. Pilit yung mas gusto ko kay Abby. Kay Abby natural yung chemistry. Pagdating kay Lisa, it's nurse ka na nagkagusto sa pasyente mo na comatose. Di ba? Parang hindi makatotohanan eh. Sorry pero para sa akin hindi makatotohanan pag ganun eh. Yung si Ramon, nagkakaroon na ng pangalan. Okay? Gumaganda na yung pangalan niya. Like, he's all over the place. He's all over the news. Para as na-inspire siya na isang boxing federation sa Japan na kumuha ng laban. Inimbita siya. So, it all ends, all roads lead to Japan ang nangyari. So, sa isang press con, nakita ni Ramon si Miguel. Kasi yung photographer na pinsan ni Miguel, kahit hindi na parang adopted cousin, kung ano man yung tamang termino doon, ay isang photographer na mga boxingero, napasama si Miguel kasi may background siya sa boxing eh. Mas nakita niyo si Ramon at nag-iyakan sila. At ito yung isa kong pinakamalaking puna sa pelikula na to. Kasi ang sabi, makalipas ang isang oras, if hindi bumalik si Ramon sa press conference, madidisqualify siya. So, anong nangyari dito? Nung nakita ni Miguel na nakabangon na si Ramon mula comatose, first time niya kasi nalaman, di ba? Umalis siya. So, bumiyahe siya, nakita ni Ramon si Miguel, umalis, sinabol niya. Tapos, nagkahanapan sila. Si Miguel, nag-commute, diba? Nag-train, tapos pumunta, naghanap pa ng notebook. Tapos, binalikan niya si Ramon, naghanap pa sila, so nag-commute siya pabalik, nag-train ulit. Lahat yun nangyari in 1 hour. Ay, parang mahirap naman paniwalaan yun, diba? Na I know mabilis ang train sa Japan, pero 1 oras pa rin ang biyahe mo doon. Kahit
Kasi kaya mabilis ang trend sa Japan kasi ang lalayo ng mga lugar doon. Okay, mga stasyon doon, ang lalayo. Okay? So, at marami nagko-commute sa Japan. Maganda kasi commute system sa Japan eh. So, ewan ko, correct nyo ako kung mali ako ha. Yun yung feel ko. Yung masyadong malaking plot hole yung nangyari. Okay? Para sa akin, masyadong ma-plot hole yung 1 hour. Parang kulang yung time. Kasi nagkita sila, nagkadramahan, nagkaiyakan, nagtula pa si Miguel. Tapos, nagawa pa ni Ramon na bumalik sa press con para hindi ma-disqualify. And that is all under an hour. So, I don't know. Di ko alam. Nagdabog pa si Miguel sa kanya magulang kasi tinago nila yung katotohanan eh. Pero, under 1 hour. Okay. Supposedly ko, sige, i-suspend ko yung disbelief ko. 1 hour siya. Mula nung ganun. 1 hour siya mula nung nangyari yun. Okay? So, nag-reunion na yung magkapatid. Okay? And then, laban na niya dun sa kay Inoue. Yun yung pangalan ng final boss. Tapos, may mga scare dito na ano eh, kasi baka ma-trigger yung coma, yung concussion eh. Baka may concussion protocols eh. I mean, you're boxing, di ba dapat na-study na yung concussion protocols before the fight? Ewan ko. I'm just saying. So, nagkaharap sila ni Inoue. And then, na-knockout ni Ramon si Inoue, pero hindi TKO. So, nakatayo pa. And si Inoue, ni-knockout niya rin si Ramon pero di rin TKO. At, ngayon, natapos na yung all 12 rounds ng boxing. And, nanalo si Inoue for split decision. Like, okay, sige. Parang ang pinapakita dito, ang tunay na premyo ni Ramon is, bumangon siya, kanya, dinuloy niya yung laban, nahanap niya yung kapatid. So, parang extra na lang yung championship. Sure. Ayun. And yeah, that's how Guerrero ends. Tapos, sa mid-credit scene, nagkatuluyan si Lisa sa si Ramon. Sila yung nagpakasal. Ayun. At tingin ko sa Guerrero 3 kasi, medyo rush yung nangyari. Rush yung, yung dulo. Like, yung ending is pretty much, parang minadali yung ano eh. Nag-end lang na sumisigaw sila, Guerrero. Parang hindi rin feel good eh. It's supposed to be feel good moment pero para sa akin hindi nag-feel good eh. Tapos, naging sila ni Lisa. Yeah. So, I'm just going to give it yung 3 as an average scoring for me. I think it has some high spots, it has some low spots. Yung high spots like yung nagdramahan sila sa Tokyo. Low spots is the whole 1 hour na ultimatum. Like, yun. At para sa akin, pinanalo na si Ramon kay Inoue. Pagbigyan nyo na, no? No. Ang dami na pinagdaanan, pinag-champion nyo na rin. Para Anyway, that's that. Talaga for this trilogy. Na-enjoy ko siya watching and binging the whole trilogy. It's not perfect, but the story is spot on. Kung meron lang mga tweaks, like yung sinabi ko, yung Guerrero 1 being most of it as a filler, para sa akin, that's one thing. Guerrero 2, most of it being a filler, that's one thing. And yeah, if you just didn't rush masyado yung kwento ng 3 to make it more satisfying naman. Alam ko gusto natin ng good ending, but I think it would be much sweeter if Ramon was given the championship, I'm just saying. So all in all, scoring, I will give Guerrero 1 4, Guerrero 2 a 2, yeah. Guerrero 3 a 3. So it was
yeah, it was unfortunately talaga mid yung ending, but it started strong, it ended mid, and it is what it is. Okay? So, wala akong mapupunay. Maganda naman yung story. Maganda yung story. I think it just had some trouble on 2 and 3 on the storytelling part. Okay? I think the actors shine, lalo na yung kay Miguel, is like one of my favorite performances of a child actor. I don't know if you still consider him as a child kasi tumanda na. I like Abby more than Liza. Yeah. Clara, kuna lang, nakakairita. Yeah. So, we got 40 minutes of this review. Thank you for staying throughout all my yapping. And, yeah. Sa July 29, kaarawan ko po, happy birthday. I would like to give this review as a tribute to my old high school crush na ang surname din ay Guerrero. So, Angela Guerrero, kung saan ka man, I love you. Sana maganda ang buhay mo ngayon. Safe ka. At, ayun, birthday mo rin bukas. So, or birthday mo rin. Philippine ko kasi to July 27 eh. Pero ipapalabas ko to July 28. Birthday mo na pala. So, happy birthday rin. Happy birthday sa'yo. Thank you for watching. Goodbye.